Sa ating videolante, mga senior citizens sa Bukawi, Bulacan umalma sa mga kuripot na may-ari ng ilang butika. Dinededma lang daw ang discount para sa matatanda. Kaya mga lola at lolo halos magka-high fever sa ganitong sistema. Kalpari ng 75 anyos na si Aling Anita ang kanyang sakit na diabetes at high blood. Kaya naman laking ginhawa para sa kanya ng 20% diskwentong ibinibigay sa mga senior citizen. Pero ilang butika raw sa Bukawi, Bulacan ayaw magbigay ng diskwento. Wag naman sana nila ipagkait yun kasi yun lamang ang pribilehiyo na nakukuha naming matatanda. Kasamang undercover ng T3, sinubukan naming bumili ng gamot sa 3 butika. Ang bubilin basta branded, walang discount. Generic lang din. Pag branded, wala rin discount. Malulugi po kasi. Sino ba may sabing walang discount? Inilapit namin ang problema ito sa hepe ng mga senior citizen na si Ginoong Doroteo Garcia. Dito, ipinaliwanag niya ang kahalagaan ng diskwento na nakukuha nila lolo at lola. Napakahalaga po dahil marami sa amin dito, ika nga wala nang hanap buhay. At marami sa amin dito sakiti na. Kasama si Ginoong Garcia at Business Permit Officer Tito Bettines. Tinungo namin ang mga pasaway na butika, pero ang isang to nakuha pang mga tuwiran ng pabalang. Kung magbibigay po kami ng 20% discount po, wala po kami tutulog, lugi pa po kami. Mabigat na parusang nakaamba sa mga taong lumalabag sa batas. Pagka ito po paulit-ulit, ituloy na pong kakansilahin ng kanilang permit and license. Kung meron kayong makikitang katiwalian, maling sistema o problema sa mga lansangan na hindi na-aksyonan, ipadala nyo lang sa aming email na videolante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging videolante! Ang binulga naming tiwaling landlord ay tuluyan ng nalaglag sa kanyang kagulangan. Dahil sa ginawang inspeksyon, natuklasang kawatan din pala siya ng kuryente. Ngayong araw, tutuldukan ng T3 ang panggagancho ni Ronnie Garcia, ang landlord ng apartment na maraming naloko sa Barangay Olympia, Makati. Kasama ang Business Permit and Licensing Office ng City Hall ng Makati at ang City Health and Sanitation, kasama ng BIR ng North Makati at T3 team. Sinugod namin ang apartment ni Ronnie Garcia para may sagawa ang inspeksyon. Ang naburong baho ni Ronnie Garcia umalingasaw. Hindi lang pala ang mga naghahanap ng maupahan ang nabiktima niya, pati ang mga pobreng tenant sa kanyang apartment matagal nang nagtitiis sa pagkabalasupas ni Garcia. Hanggang ngayon, wala naman tubig. Wala naman sa meter. Walang meter. Tinanggal po. Napagalaman din ang BPLO inspection team na walang permit ang naturang apartment. May sufficient supplies of water. At saka po yung CR nila, 1 CR unsanitary and 1 CR for the 8 families. Pero tapos na maliligayang araw ni Ronnie Garcia dahil may order of closure na ang kanyang apartment. Una rito is non-registration, no? Pangalawa is non-issuance of receipts. Kaya Ronnie Garcia, siguradong wala ka ng kawala. Bukod sa estafa, patong-patong na kasong haharapin mo ngayon. Mga tol, nais ko lang pasalamatan yung mga taga-Makati. Yeah. Yung sa BPLO, yung sa sanitation, Okay. maging BIR. Full force sila. Kaya walang kola. May nakulimutan eh. Ano yun? Hindi kasama doon yung POS, yung Animal Welfare Society. Oo, yan. Ay, yung aso. Ay, kita mo yung aso nandun pa At rin. saka meron pa. May kalis pa rin. Dapat pasalamat din tayo sa butihing mayor. Okay. Sige. Pangalan tong mayor Binay. itong si Mayor Binay. Si Mayor Binay. Okay. Mayor, Oh, yan. sa Makati. Yun. Salamat. Ito muna tayo, isang babae po na may napakalaking tiyan ang inilapit sa Rescue 5. Nang siya ay suriin, natukoy ang tunay na dahilan ng kanyang karamdaman. Sakit ka? Oo. Yung kaya. Sa sobrang laki ng tiyan ni Everly Mortel ng Barangay Polido, GMA Cavite, aakalain mong kabuanan na niya. Pero hindi sanggol ang laman ng kanyang sinapupunan, kundi bukol daw na ang tawag ay myoma. Hindi ito normal, isang 42-year-old katulad ni Ate Everly. Mapapansin nyo, matigas siya. Meron tayong nabasang dokumento na nagsasabi na may myoma siya noong 2009. Sinuri namin ang vital signs ni Everly. 80/50. Sobrang baba. Habang sina-check up namin si Everly, napansin namin ang kanyang mga paa. Ang mga paa ni Ate Everly, nagmamanas o nag-iidima.
Hindi natin alam kung saan ito nanggaling. So, malaking posibilidad dito sa tiyan niya. Dahil kapos din sa buhay, wala raw magawa ang kapatid ni Everly na si Shirley, kundi humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Nakapagpapala ang taong mahirap. Pag talaga po sa kawalan, talaga pong naghihintay na lang po talaga ng kamatay na hindi po makakarating na ospital, mamamatay po na lang. Nang araw ring iyon, dinala namin sa ospital si Everly. Madalas po ako manood po sa Rescue 5, Metro Action. Habang pinanonood ko po yun, pumasok sa isipan ko na ano kaya ilapit ko to si Berly. Pagdating sa ospital, agad inasikaso si Everly at base sa pagsusuri ng mga doktor, may posibilidad na ovarian cancer ang sanhi ng paglaki ng tiyan ng ginang. Ako po'y tumutulong sa inyo, tumingi po ng awa at tulong para sa kapatid ko. Sana po matulungan niyo po siya. Hansel Kiling, Rescue 5. Kung kayo po ay may emergency, aksidente man, yan sa kalsada o sarili niyong tirahan, tumawag lamang po sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155 o di kaya inyong mga kapitbahay kung may problema po. Dito naman tayo sa nakakatuwa at nakakainis na segment natin, What's Wrong with this Video? Pumapatak na naman ang ulan sa Kamaynilan pero kapag nakaalis ka na sa bubong ng inyong bahay, heto ang iyong daratnan. Panahon na leptospirosis na kamamatay. Panahon na naman ng tag-ulan, uso na naman ang baha, nag-aapaw ang kanal at estero. Oops! Bingo! Pero ano ito? Congresswoman, what's wrong with this video? At dugtungan mo pa, tol. Sino naman ang estudyante ang matutuwang pumasok sa ganito ang daranan? Yan ang naispata namin sa tapat ng PUP Mascom Building. Putikan ang daanan. Paano naman shoes ni classmate? Salamat naman ginawa ang daan. Abay, ano ba yung nangyari sa video? po ang paggawa. Yung PUP nalipat na sa Ross Boulevard yun. Basura sa Ross Boulevard yun. At pagdating sa Manila Bay, mga tol, nasaan ang video? Ayan. Hindi lang ang world-class na sunset ang makikita mo ngayon, tag-ulan, gaya ng ulang dala ni Bagyong Dindo na hindi lang papatak-patak, matatanong mo pa rin ang mga basurang sangkatutak. Inulit po namin, what's wrong with this video?